Pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatili anyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Ayan mga kababayan, itong si Auntie Claire, we suppose na siya po ay nagsasalita sa ngalan or salita din po yan ni Marcos Jr. So ibig sabihin, ganito na po ang ating bansa ngayon. Pinamumunuan po tayo ng isang presidente na wala na pong alam or kamalay-malay kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa. Dahil hindi daw po pala nila nararamdaman at wala pa pong crisis ng langis. Marahil siguro, tinutukoy nila yung kanilang mga sarili, mga kababayan. Sapagkat sa kanila naman pong mga sarili, syempre, unlimited po ang gasolina sa kanila. At sa atin, na mga ordinaryong Pilipino, nagtatricycle, sumasakay sa jeep, ramdam na ramdam po natin mga kababayan dahil nagtataasan po lahat ang mga bilihin dahil may problema po tayo sa langis. Yan naman po ang nakakalungkot na katotohanan na mukhang itong presidente po natin ay hindi na po alam ang nangyayari. Ang tanong, nasa tamang katinuan pa ba itong ating Pangulo, mga kababayan? Panoorin nga natin itong video. Sumalubong po siya sa mga kababayan po nating OFW na masasabi po natin, ito ay tulit the hero na po. Huli na ang lahat para magpakitang gilas ka pa, Mr. Marcos. Dahil marami na po ang mga kababayan natin na nagsaper at maaaring na-aksidente na or mayroon na pong mga nadisgrasya dyan sa ibayong dagat. However, sa kabilang banda naman, nang si Tatay Digong ay siya pa ang Pangulo, ay mabilis ang aksyon at nakaprepare ang gobyerno. At mayroon pong isang matibay na salita. Anong sabi ni Tatay Digong? Magnanakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Ganyan po ang isang may tunay na malasakit na leader sa mga OFW. Bakit ba kailangan natin ipagmalasakit ang mga OFW? Sila lang naman ang nagsisilbing dugo ng ekonomiya ng ating bansa. Ikumpara nating literal mga kababayan, ang dugo sa tao pag nawala, buhay pa ba ang tao? Ganyan po ang sitwasyon ng ating mga kababayang OFW, mga kababayan. Kung kaya't ito, nang sumalubong itong si Marcos Jr., ay nagmistulang tanga, nagmistulang scarecrow, pahoy, di ba? Sa mga palayan, di ba? May kakaway-kaway doon, gaganong-ganon, oo. Pero kung si Tatay Digong ito, naku po, ang dami na talaga dyan, yakap dito, yakap doon, di po magkamayaw yung taong bayan, lalo na itong mga OFW. Pero itong si Marcos Jr., wala, pakaway-kaway, nakahanda siyang nakahanda siyang makipag-ano sana, no? Makipag-kamay, no? Kaso mukhang walang gustong mano sa kanya, oh. Tingnan niyo mga kababayan, mukhang wala talaga. Wala talaga. Walang kaamor-amor. Pinakita lang dito ng mga kababayan nating OFW na ganito ang trato mo sa amin, kaya ganito rin namin itatrato ang isang walang kwentang Pangulo. Period. Yan po lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan, pero bago yan, naku po, mukhang may natupad na naman na wish itong si Cara David. At itong si Ilong Ranger, kilala niyo si Ilong Ranger? Mukhang lalayas po yata sa Pilipinas, sa bansa, sa mundo. Pupunta po yata sa Planet Cookie. Doon na maninirahan sa planeta ni Cookie pag naging Pangulo si BP Inday Sara Duterte. Kilala niyo po yon mga kababayan? Ako po. At ito, isang pambihirang pagkakataon. Toby Chanko mukhang nagkabanatan na. Kung mapapansin natin mga kababayan, di ba si Toby Chanko ay todo tanggol po ito sa Pangulo. Nilaglag ng lahat, lalo na si Martin.
wag lang ang Pangulo. Pero this time, mukhang siya na ngayon ang binabanatan ng Pangulo mismo, mga kababayan. Yan po ang ating papanoorin, pero bago yan, makikisuyo po muna ako na maki-like, maki-share at maki-subscribe na rin sa hindi pa subscribers sa ating channel. Malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin ng mga content creator. Maraming salamat kabayan. Magtungo na tayo sa ating re-reaksyonan na video. Ito muna, unahin po muna natin itong si Marcos Jr. Na sinasabi ay nagpunta po dyan sa airport at ayan nga po mga kababayan, hindi po talaga siya pinansin, hindi siya pinagkaguluhan. Ang dami po ng kanilang mga kamera, nakahanda pong lahat, pero ang ating mga kababayan, parang medyo nangingiti-ngiti. Nangingiti-ngiti sila na yung iba, di ba? Pero mukhang, alam mo yon, yung hindi talaga sila ganun ka-proud. Hindi talaga sila ganun ka-proud mga kababayan, Una, may napanood po tayong video, no? Nung panahon kung saan kailangan na kailangan ito si Marcos Jr., no? Kailangan na kailangan itong kanyang suporta. Yung mga kababayan natin sa may Bahrain, no? Pagsabihan ba naman na wala na pong pera, walang binigay na budget ang Imperial Manila. Di ba? Magreklamo na kayo kung magreklamo. O di, ano yun? Di ba galing kay BBM yun? Tao ni BBM yun kung sasabihin ninyo. Sasabihin naman ng mga loyals ng tanga, tao lang naman ni BBM. Tao nga niya. Bakit? Hindi ba niya pwedeng utusan yun? Hindi ba niya pwedeng sampalin yun mula doon sa New York? Hoy! Ako dito, nagbabakasin sa New York. Ang ganda-ganda ng ko. Huwag kang maingay dyan. Huwag mong pinapagalitan yan. Ubus ko na yung pamasahe nila. Dalawa ang aking eroplanong dinala rito. Di ba Sarah ganon? Di ba? Pwede niyang pagsabihan itong tao kaso hindi niya pinagsabihan. Ibig sabihin mga kababayan, ganun po siya kawalang hiya. Hindi niyo po niya binigyan ng importansya yung mga kababayan nating OFW. Tandaan po natin kung ano man ang aksyon at sabihin ng ating mga embahada sa iba't ibang mga bansa, nagre-reflect yan. Maaaring galing yan sa Pangulo. Tama? Hindi. Bakit? Command ng Pangulo lahat yan siya lahat ang mayroong direktiba niyan ngayon, kung sasabihin mo naman, hindi naman siya ang gumawa, hindi naman si Presidente. Hindi siya gumawa. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng taong yon? Kasi kung tama yun na yung tama sa inyo. Hindi magandang yan. Hindi magandang halimbawa. Ngayon, kung mali yun, bakit hindi niya sinibak? Di ba? Ganun lang yung kasimple mga kababayan. Now, ito na. Lipat na tayo dito. Punta na tayo sa mga balita. Ayan hindi po siya pinapansin. Nakakahiya po ito mga kababayan. Ang layo talaga kay Presidenteng Duterte. No, hindi ba siya, alam mo kung ako yon, kung tayo siguro ordinaryong Pilipino, baka lumubog na tayo sa lumubog na tayo sa lupa dyan. Bagay, hindi naman lupa, simentado, tiles yan. Hindi ka basta makakalubog dyan. Tama, hindi. Parang, gusto ko nang lumubog siguro dyan. Gusto kong matunaw dyan. Parang, ano ba to? Hindi man lang ako pinalagan. Sumalubong na nga ako Di ba? Alam nyo, Mr. Marcos, kaya ganyan dahil nga po sa kumbaga extra na lang yan, extra effort mo, extra mo na lang yan na oras, hindi talaga sila priority mo, which is yang mga yan, ang priority niyan economy ng Pilipinas. Kung hindi dahil sa mga yan, ikaw Mr. Marcos Jr., wala kang dapat pinamumunuan at maaaring nakawin ng mga pera. Dahil 60% ng economy nang gagaling sa remittance ng ating mga bayaning OFW. Kaya ngayon, magdusa ka, iparamdam sa'yo ng taong bayan, ng mga OFW, itong ginagawa mo sa kanilang walang importansya. Okay? So, ito na. Unahin muna natin ito na mga kababayan. Saan na yun, Ito, natupad na ba ang isang wish ni Cara David? Ito, panoorin na nyo. Breaking news, dating kongresistang pumirma sa impeachment ni VP Sara na aksidente matapos sumalpok sa poste habang nagmumotor. Nagmumotor pa pala itong matandang ito, no?
Ayan mga kababayan, ito daw pong si dating kongresista, si Pimentel po ito, no? Isa ito sa mga ano noon, mga bida-bida rin noon ng ano ng Tricom, Quadcom, di ba? Tuadcom. Isa ito sa bida-bida noon at isa rin to sa mga pumirma para mapa-impeach ni BP Sara. Perhaps baka kasama rin ito doon sa sinasabi ni Congressman Toby Chanco na mga nakatanggap ng 150 million. Di ba? Yun yung sinabi ni Congressman Toby Chanco. Ano bang nangyari dito mga kababayan? Natupad na ba ang isa na namang wish ni Cara David? Basahin natin ang detalye ng balitang ito mga kababayan. Ito po yun. Dating kongresistang pumirma para i-impeach si BP Sara na aksidente matapos sumalpok sa poste habang nagmumotor. Tandag City, Surigao del Sur. Taga Tandag City pala ito, no, mga kababayan, sa Surigao del Sur. Kumpirmado! Ayan na mga kababayan, kumpirmado daw. Nasangkot sa aksidente si former congressman, now Surigao del Sur Governor Johnny T. Pimentel. Gobernador na pala ito, si Johnny T. Pimentel. Matapos madisgrasya habang nagmamotorsiklo nitong Biyernes sa Kagwait. Kagwait ba yan? Or Kagwit? Kagwit ang spelling niya, or Kagwait siguro dahil Pilipino. Ayon sa Surigao del Sur Police Provincial Office, SPPO, naganap ang insidente bandang 12:20 PM sa sitio Puting Buhangin, Barangay Bitaugan Est, kung saan nawalan umano ng kontrol ang gobernador sa madulas at kurbadang bahagi ng kalsada at sumalpok sa isang bakal na poste. Agad naman rumisponde ang mga otoridad mula sa Kagwait Municipal Police Station, habang mabilis ding naisugod ang gobernador sa Adela Sherati Memorial Medical Center sa tulong ng LGU Search Ambulance at ng 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company. Kalaunan, kinumpirma, ito na mga kababayan, ng kanyang anak na si Johnny Vincent Pimentel na inilipad ang gobernador patungong Maynila para sa mas espesyal na gamutan. Ayun mga kababayan, ginagamot pa po pala. Cara David, wait lang. Wait lang, Cara David, wait lang. Pabitin ka ha. Sa kabila ng ulat ng aksidente ang nangyari, umusbong ang mga tanong sa social media kung may iba pang anggulo ang insidente, lalo na't may mga netizen na nagtataka kung bakit agad itong ini-airlift sa Maynila. Para sa ilan, ito ay simpleng aksidente lamang, ngunit para sa iba, nananatiling palaisipan kung may detalye pang hindi nilalabas sa publiko. Matatandaang bago pa naging gobernador, mas umingay at naging kontrobersyal ang pangalan ni Johnny Pimentel matapos paulit-ulit na panindigan na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte at pirmahan nito ang pagpapatalsik sa bise. Kasabay nito ang kontrobersiyang kumakalat noon sa publiko, ang mga di umano'y na isiwalat na mga mamahaling nitong sasakyan na nakaparada sa loob ng kanyang bahay. Kontrobersyal si Tandang Pimentel mga kababayan, ano? Kasi sa Bilyonaryo Channel, di ba? Ipinalabas din ito noon na matindi, marami itong mga sasakyan. Parang si Abante lang din, ano, nag-anuhan sila ng mga sasakyan talaga, nagpapaligsahan sila sa pagandahan, paramihan, palaksuryos na mga sasakyan. Ganon din ito si Tandang Pimentel, Tandang Pastor Dila, ganon din, ano? Si Namo Abante. Biruin mo, pastor, tapos magsasalita ng Namo. Sabihin mo man, hindi yan mura, pero bilang isang pastor, sasabihin mo, Namo.
Namo ka talaga, abante, di ba? Hindi naman mura yan, di namo ka. Di ba? Itong gobernador, mga kababayan, ay ano to eh. Lumutang din ang mga issue tungkol dito, no? Aside from dyan nga po sa pagpirma niya sa impeachment kay VP Inday Sara Duterte, marami itong anomaly na lumutang noon, yung mga sasakyan. Mga luxurious pong mga sasakyan ito, mga kababayan. Paano nila ito ngayon na-gain? Saan nila ito pinagkukuha yung mga pera na ito? Gaano ba kalalaki ang kanilang mga sahod? At bakit wala rito mga nagtatanong ng mga makabayad black? Di ba? Doon lang talaga sila nakafocus kay Vice President Sara Duterte. Pansinin nyo naman lahat eh. Focus sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ang tuloy nangyayari ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte, lalong sumisikat. Lalo pong nagugustuhan ng taong bayan. Bakit? Simple lang. Kasi, despite na napakaraming akusasyon sa kanya, mga nagsama-sama, nag-unite ng mga ito, hindi pa rin nila maipaliwanag kung paano po nangyari na wala ang pera ng flood control projects. Hindi nila ito masagot, mga kababayan. Okay? Lipat na tayo sa isang isyo. Eto. Itong si Tariela, mga kababayan, sabi niya, I'm going to hang my uniform for good if Sara Duterte becomes president. Ang post naman ni John Abinis ay 12 hours ago, sabi niya, no sir, you are still liable for treason. Sa bilibid ka mag-retire, lahat mananagot, sabi ni John Abinis. Ang masasabi ko naman na Tariela, yung pagiging anti-China narrative mo, yan ngayon ang isigaw mo at isampal mo kay Bangag Jr. sa amo mo, Tariela. Bago ka managot, panagutin ni BP Inday kasi hindi papayag si BP Inday na walang managot at hindi kayo mananagot. Ha? Tariela. Saan ka ba pupuntang planeta? Pupunta ka sa planeta ni Koke? Pwede siguro, ano? Magkamukha naman din kayo ni Koke, magkamukha kayo ng... Di ba, Tariela? Kabado ka na ba? So, sabi ni BP Inday, napanood naman natin, hindi papayag siya na walang mananagot. Alam nyo, tiningnan ko yung mga pangalan ngayon. Alam nyo, mga kababayan, itong si BP Inday Sara, yung pangalang Sara, bagay, tugma talaga sa kanya. Alam nyo, hindi ko alam kung si BP Inday Sara ay Muslim or Katoliko. Pero perhaps, nakikita naman natin si BP Inday Sara sa simbahan. Pero mapa-Muslim man siya or Katoliko siya, kung sa Biblia ang pag-uusapan, mga kababayan, ang pangalang Sara, tugma sa kanya. Tugma rin ang kanyang ginagawa. Ang isang katangian sa biblical at sa history, mga kababayan, ang pangalang Sara ay isang matatag na babae. Hindi yan ang topic natin. Pinatikim ko lang kayo na ganito po ako, medyo iwalaman po tayong mataas na pinag-aralan. Babawi po tayo sa mayroon naman malalim na pag-analysis, no? Kasi hindi tayo obra pagka halimbawa, abogado, doktor, matataas na mga pinag-aaralan yan pari, matataas yan mayroon naman karunungan na hindi naman sa taas, malalim na karunungan, di ba? So doon tayo, mga kababayan. So ito, si BP Inday Sara, kung lalaliman lang natin pag-a-analyze, tumutugma ang kanyang pangalan, mapa-biblical, mapa-literal, tugma sa kanya, mga kababayan. Historic pala. History man or biblical man, tumutugma ang pangalang Sara kay VP Inday Sara sa kanyang ginagawa. Iwanan natin yan. Ito si Tariela, mga kababayan, kabado na po sila. Alam na po nila kasi lahat. No? Katulad kahapon, reaksyonan natin si pangalan nun, yung oligarko, si Ayala, Zubilde Ayala.
alam nyo po, yung mga oligarko, tumataya ito ng isa, dalawa, tatlong politiko na malalakas sa mga survey na posibleng mamuno sa ating bansa. Bakit ito ginagawa? No? Kasi nga po, naninigurado sila na once po maging pangulo na itong taong ito, hindi kami malalagay sa alanganin. Di ba? Mayroon pa rin kaming kakampi. So, bigyan ko kayo ng pruweba, mga kababayan, ha? Ikukunik ko lang dito kay Tariela. Nararamdaman na kasi ni Tariela, mga kababayan, na mangyayari na ito. Kaya ngayon pa lang, nagpapalipad hangin na siya na ihang niya na yung kanyang uniform. Pero based dito sa ugali at style ni BP Inday Sara, mukhang hindi ka basta-basta, sir, makakapag-retired nang basta ka lang mag-retire nang wala kang sasagutin. Hindi ka man siguro makulong or hindi ka man pero tiyak baka may kaso ka rin. Ha? Sabi nga nito ni John Abines, liable ka for treason. Diba? Sabi ni John Abines sa post niya. Pero alam ko, pagkakilala ko kay BP Inday, at sinabi niya rin naman yun, hindi po pwedeng walang managot. Okay? So, aminado na sila, mga kababayan. Katulad nga po nitong mga oligarch. Ganyan po yan. Tataya po yan sila sa 3 na maaari or 3 hanggang 4 na maaring manalo, na maaring malakas. Hindi man, halimbawa ngayon, ito nangyayari, mga kababayan. Di ba nagbitaw na nga si BP Inday na sinasabi niya, hindi maaring walang managot. Sa tingin nyo ba, mangyayari itong lahat ng ito kung hindi lahat kasabwat na? Sindikato na po kasi ngayon ng administrasyon ni Marcos. Oligarch, politiko, mga aktivista, di ba nag-unite sila lahat? Mga kalaban ni Marcos dati, naging magkakakampi sila. Para Para sinong kalaban nila? Isa na lang ang kalaban nila, si Inday Sara na lang at Duterte na lang. Yun na lang. Dati, sila talaga yung mahigpit. Nagbabatuhan sila ng tae. Sintabi sa mga kumakain. Nagbabatuhan sila ng tae, pero ngayon, naglamunan sila ng bawat tae nilang binato nila, nilamon nila. Ganyan pong nangyayari. Now, itong mga oligarch, ang kilos nito, kailangan nito sumabay, no? Kailangan nito manigurado. Kaya ngayon pa lang, malamang ako, tinitingnan ko yung oligarch, si Zubil de Ayala, tumaya na siya dito kay BP Inday Sara. Naniniwala siya ngayon na si BP Inday Sara talaga yung susunod ng Pangulo. Gets niyo, mga kababayan? Paano tayo nakakaano? Kasi po, mga kababayan, ito pong mga oligarch, hindi naman ito basta-basta agad sumusugod eh. Hindi ito agad-agad magpapakita ng baraha. Hindi. Pero, one thing is for sure, tataya yan sa 3 na maaaring maging maging kakampi nila. Pag nanalo man, magiging kakampi nila. Or hindi sila pahihirapan, or hindi sila babanatan. Di ba? Anong prueba mo, BMR, dyan sa sinasabi mo na yan? Ito yun. Naalala nyo dati nang si PRR di tumakbo, wala siyang oligarch. Wala siyang mga politiko. And yet nanalo siya. Sino ang mayroon? Grace Poe, Rojas, Binay. Ito yung napakalalakas noong sa survey. Nasaan si Duterte? Nandun sa kulilat. So hindi ito na-anticipate ng mga oligarch. Anong nangyari nung naupo na si Tatay Digong? Anong nangyari? Di ba yung mga oligarch nagsipagbayad ng kanilang mga buwis? Ang lalaki. Bilyon-bilyon po. At kasama na dyan ang ABS-CBN. Nasingil ng Duterte. Hindi naman napasara ang ABS-CBN dahil sa pinersonal sila ng Duterte. Hindi. Kaya sila napasara kasi may violation sila. Kaya sila napasara. Wala na silang prangkisa. Expire na. O ngayon, sabihin mo, BMR, hindi, pinersonal lang yun. Duterte talagang nagpaano noon. Hindi na si Duterte ngayon na presidente. Si BBM na. Magkakaalyado na kayo ngayon. Bakit hindi ka pa rin nakabalik? Nagigits niyo, mga kababayan. Ibig sabihin lang talaga niyan, yung ABS-CBN nadaan sa legal process, hindi po pinersonal ng Duterte. Masakit lang nila tanggapin. Kasi Duterte lang ang nakagawa nitong mga ito.
Kasi po ang ABS-CBN, part po talaga yan ng mga oligarch. Oligarch po ang mga nasa likod niyan. Tingnan mga oligarch, di ba? Kung si Tan, Lucio Tan, nagbayad. Sino yon? Yung sa sa tubig naman, si Rason ba yon? Naniningil sa gobyerno, yun. Tigil, hindi siya nakapagsingil. Di ba? So ito yun, maaaring ganito ngayon ang ginagawa nitong si Rason, mga kababayan. Ay si Subilde Ayala. Naninigurado na siya kasi nakikita niya na si BP Inday. At ito naman, si Tariela, naninigurado na rin siya. Okay. Magre-resign na daw siya. Ay nako. Pero tingnan mo itong amo mo, di ba? Anti-China ka? Ito, nagmamakaawa ngayon to si BBM. Nakikiusap sa China para humingi ng supply ng langis. Pasok ang mga anti-China narrative. Nasaan na ba kayo? Akala ko ba anti-China tayo? Di dapat wag na kayong makikuha ng langis-langis dyan? Nasaan na yung mga mga tatanga-tangang supporter ng BBM? Ngayong crisis, lalapit-lapit kayo sa langis. Sa China. Dahil China lang ngayon ang pinapayagan ng Iran na makadaan at makakuha ng langis. Bukod pa dyan, ang China, hindi rin basta-basta lang nagre-rely sa langis. Kasi sila yung may mga bagong teknolohiya ngayon na mga electric vehicle. So hindi na kailangan ng langis. Electric na lang. Kaya nga pagtatawanan talaga tayo . O ngayon, para ka ngayong tutang pupuit-puit dyan sa China. Kita nyo? Kung sana ginawa mo na lang, sinundan mo na lang ang yapak ni Tatay Digong. Kasi itong si Trump, wala itong ginawa. Itong Amerika, wala itong ginawa, kundi makipaggera na lang makipaggera . Gusto nito yumaman sa pamamagitan ng dahas. Samantalang yung China, yumaman, umunlad sa pamamagitan ng negosyo, business. Ano bang pipiliin mo? Sige nga, ikaw kung matino ka. Ano bang gusto mo? Magkamit ka ng kayamanan sa pamamagitan ng gera, sa pamamagitan ng patayan, o sa pamamagitan ng pagninegosyo? Pili ka nga. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo para umunlad? Gusto mo bakbakan? Gusto mo pisikalan? Gusto mo may magbuwis ng buhay? Tapos para ka umunlad? O gusto mo nung mas marami ang mabuhay, mas marami ang makinabang, mas marami ang masinso dahil sa lilikain mong economy? Anong gusto mo? Diba? Kung matino ka at hindi ka kontaminado na ng illegal na pulburon, pipiliin mo siguro ang economy, di ba? Ayan, mga kababayan. Dahil dyan, lipat na tayo dito. Ito na, ang Bangayan. Mismo na po si BBM ang naglaglag dito kay Toby Chanco. Or si Toby Chanco, nilalaglag na si Marcos Jr. Panoorin natin itong balita, mga kababayan. Binanatan ng Malacanang si Congressman Toby Tiangco kasunod yan ng payag ng kongresista na kung manalo si VP Sara sa 2028, tiyak na mapapanagot ang mga korap. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sagot ng palasyo kay Congressman Tiangco? JG, sabi ng palasyo, mapanlin lang yung pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco at layon lang nitong impluwensyahan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiangco, posibleng may ilang kongresista na nais ma-impeach si VP Sara dahil natatakot silang mapanagot sa flood control scandal kapag nanalo ang bise sa 2028 presidential elections. Hamon ni Castro sa kongresista, dapat singilin niya si VP Sara ngayon pa lang kahit vice-presidenta pa lang, dapat daw po ay nagtatrabaho na ito para mapanagot ang mga corrupt. Lalo na raw yung mga sangkot sa korupsyon noong pang panahon ng kanyang ama. Narito po yung pahayag ni Yusek Castro. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. At Marian, anong reaksyon dito ni Congressman Tiangco?
JG, nilinaw ni Congressman Toby Tiangco na hindi siya kumakampi kay VP Sara. Isinusulong pangaraw niyang mapabilis ang impeachment laban sa bise. Narito yung pahayag ni Kong Toby Tiangco. Total, sabi naman 'di ba ng Committee on Justice, sapat na yung ebidensya. Marami silang ebidensya. So kung marami na silang ebidensya na hawak at sapat na yung ebidensya nila para ma-impeach, bakit pa pagtatagalin, 'di ba? Correct. Maglabas na sila ng committee report at pagbotohan na namin pagbalik as soon as we get back to Congress. At Marian, mayroong patutsadahan sina Yusek Castro at Congressman Leviste. Tungkol naman ito saan? JG, mainit nga rin yung sagot ng Batangas Representative Leandro Leviste at Yusek Claire Castro. Wag muna yan kasi hindi yan ang ating issue mga kababayan. Parang na-topic na yata natin yan tungkol sa kanila. So, tama naman ang pinupunto ni Congressman Toby Tiangco. May mga ebidensya na kayo, kompleto na kayo. Bakit pa kailangan patagalin? Di ba? Dahil nga po sa gusto nyo pang mag-fishing expedition. Di ba mga kababayan? Gusto pa nila mangalkal. At ang matindi pa dito sa mga utak nito, hindi sila basta mga ngalkal, kundi si VP Inday Sara pa talaga ang kailangan magtrabaho para sila magkaroon ng ebidensya. Di ba isang kagaguhan mga kababayan? Hay nako. O ito, punta na po natin itong pagtitipid ng palasyo. Binatigos din to, no? Ay wala pa daw crisis ng langis. Sabi ni Claire Castro, binanatan tuloy siya ng pati mga kakampihan nga, di ba? Banatan na po ito mga kababayan ni Kong Toby Tiangco at saka ng administrasyon. Kasi nga itong administrasyon hindi po tumitigil sa aksyon nila na palpak. Puro po kapalpakan ang ginagawa at pinagsasabi nito. No? Mas Marcos na po yan mga kababayan kasi sinabi ni Castro, itong ni Auntie Claire ninyo, Kerering, na lahat ng kanya sasabihin pag nandyan siya sa pulpito, syempre galing yan kay Marcos. Panoorin natin. Pag nasa vlog siya, kanya sarili yon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari. Hindi pa ba crisis yon? Hindi tungkol sa presyo? Kung hindi pala basihan mo, walang crisis. Bakit ang presyo tumataas? 'Di ba? Di sana ang presyo dati pa rin 50 mahigit o kaya 60. 59 yata 58 nagumpisa, 'di ba? Ngayon times 2 na Na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging si Navotas City Representative Toby Tiangco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun. Wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas . So paano namang wala tayo sa crisis? Binatikos din ng Makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito, ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan. Wala na rin anyang normal sa sitwasyon ngayon na araw-araw na pinabibigat ang buhay ng mga manggagawa, drivers, magsasaka, kabataan at mga mararalita.
Gate naman ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang senior research fellow sa Ateneo School of Government, kung abala pa rin ang Marcos admin sa pagtukoy kung ano ba talaga ang krisis, nanganganib ang bansa na maiwan sa alanganin. Dapat anya ang naririnig ngayon ng publiko mula sa pamahalaan ay ang mga tiyak at konkretong hakbang kung papaano uusad. Sa kasalukuyan anya, tila walang malinaw na direksyon at paikot-ikot ang dating ng administrasyon. Rosalie Coz, Ayan mga kababayan, napakagandang punto nito, no? If the Marcos admin is still stuck in defining what a crisis is, then the country is cooked. At this point, we should be hearing specific steps moving forward, not the planned formation of a crisis committee. As it is now, the Marcos admin looks like it's just bobbing and weaving. Iwas lang. Oo. Alam nyo mga kababayan, Nyor, dapat ka na talaga, BBM, dapat ka na talaga mag-resign. Si BBM talaga ang dapat ini-impeach eh. At ipalit nyo na si Inday Sara. Kasi kung gusto nyo pang, kung gusto pa nating maayos ang ating bansa, wala na po talaga ang ating bansa patutunguhan ngayon mga kababayan. Hindi na po nila alam eh. Tingnan nyo ang kanilang gagawing aksyon, paglabag na naman sa batas ito, panoorin nyo ito mga kababayan hindi na nga sila makakuha ng matino na solusyon. Ang kukunin na naman nilang solusyon mga kababayan, ang gagawin na solusyon, ito, lalabag sa batas, panoorin nyo to. Habang tumataas ang presyo ng petrolyo, lalo namang bumababa ang kita ng mga driver. Lalo ngayong pumapalo na sa 104 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. At para makatipid, pansamantalang papayagan ang pagbebenta ng mas marumi at mas bababang kalidad ng langis kahit pa nakakasira ito sa mga sasakyan. Live mula sa Quezon City. Alam nyo kung ano yung mas marumi at mas mababang kalidad? Yan po ay ang Euro 2, mga kababayan. Euro 2. Ito po ay ang langis, kung inyo pong matatandaan, ako po kasi matagal na akong nagmamaneho ng motor, sasakyan, matagal na. Matagal-tagal na rin, ilang taon na rin, no? Mahigit na akong 20 years na may professional driver's license. Ito yung pag sa tricycle or sa motor nung araw, yung Euro 2, lalagyan namin yan ng tuti. Alam niyo yung tuti? Ito yung mabango na maliit na parang langis ito na maliit na mabango. Ibubuhos yan doon. Lalahok yan doon sa, ang tawag sa gasolina noon, regular. Regular na gasolina, lalagyan yan ng tuti. Doon yan sa mga RS, sa mga Ilto, sa mga Suzuki, Kawasaki. Yan yun noon mga kababayan. Kailangan lagyan ng tuti. Kasi po, para kahit papaano, ma-neutralize man lang, malinis man lang ng konti ang gasolina. At makasabay man lang ng konti sa environment, di ba? Ang ibugaman nito ay wag mabaho kasi medyo mabango yung yung tuti. Hindi ko alam pero sa mga driver dito siguro ng mga viewers ko, babae man lalaki, malamang naintindihan yung sinasabi ko. Ito yung maruming langis na ginagamit natin noon, gasolina. Euro 2. Mga kababayan, bago po yan mawala, may batas po. Linagyan po ng batas para tanggalin ito at palitan. Ito na nga po ngayon ang ginagamit nating Euro 4. Ito na po ang international standard. Meron na nga yata sa ibang bansa gumagamit Euro 5 eh. Di ba? Tayo Euro 4 pa rin. Pero yan pa naman ang standard, no, sa buong mundo. Kaya nga nawala po yung mga nun eh. Kalimutan ko ang tawag sa mga motor na ganun eh. Yung ginagamitan ng tuti, nakalimutan ko eh. Basta alam nyo ito. May mga ganung classification ng mga motor na ginagamitan ng tuti na tinanggal na. No? Kaya nga naglabasan yung mga China na mga motor na hindi na kailangan ng tuti. Ito yung pinamalit. Pansin niyo yung original na TMX na Honda. Yun. Yun yung mga ginagamitan parati ng mga, pero hindi namin linalagyan ng tuti yun eh. Yung sa Honda, hindi yun eh. Pero yung iba ginagamitan namin, pero pinagtatatanggal na yun kasi nga Euro 2 ang gamit noon. So ngayon mga kababayan, hindi po na basta natanggal yung Euro 2 na yan nang hindi po isinabatas. May batas po yan. Pero ngayon,
ito si BBM, dahil nga po sa hindi niya na po alam ang ginagawa niya, ang kanilang solusyon, isa na namang indikasyon na paglabag na naman sa batas. O, panoorin nyo. Balikan natin, ha? Ang diesel. At para makatipid, pansamantalang papayagan ang pagbebenta ng mas marumi at mas mababang kalidad ng langis kahit Mas marumi, mas mababang kalidad ng langis. Yun nga yung Euro 2, pansamantalang papayagan. Bakit kamo pansamantalang papayagan? Kasi nga po, may batas po na tinanggal po yun. Batas po yun, mga kababayan. So, ibig sabihin, pansamantala, in the other sense, sa kabilang kahulugan nito, pansamantalang nilalabag ang batas na yun. Gets nyo, mga kababayan, ang punto ko? O tuloy natin. Lumalabag si BBM na naman na pansamantala doon sa batas na dapat wala nang ganong gamitin. Dahil nga sa crisis, wala siyang alam na solusyon, itong alam niya, pansamantalang lumabag sa batas. Kita nyo na kung anong klaseng meron tayong pinuno ngayon. nakakasira ito sa mga sasakyan. Oh, ayun, no? Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, bakit naman pinayagan ng DOE ang Euro 2 fuel? Nako, alam mo Julius, bukas ay malaking oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista dahil pa rin sa limitadong supply sa world market. Kaya naman papayagan na muna ng Department of Energy yung pagbebenta ng Euro 2 diesel. Mas marumi ito kumpara dun sa Euro 4 na ginagamit natin ngayon, pero mas masisiguro daw nito na may supply ng langis ang bansa. Maaga pa lang, pila na ang mga sasakyan sa mga gasolinahan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ngayong linggo kasi, nakaamba ang isa na namang malakihang taas presyo sa langis. Base sa kinalabasan ng trading sa pandaigdigang merkado, aabot sa 17 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel at 8 pesos naman sa gasolina. Posibleng umabot na sa 121 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila, habang nasa 94 pesos kada litro ng Pastilan, 94 pesos na yung sa gasolina, oh. Grabe, 121 na sa jeep. man ang aabutin ng gasolina. Ang mga tsuper, kanya-kanyang diskarte sa pagtitipid. May mga tsuper na hinahayaan ng sasakyan na umusad nang hindi naapakan ng silinyador sa mga pababang daan. Freewheeling na lang po yung takbo, wag naapakan ng silinyador para medyo tumipid sa diesel. Pag pababa po, medyo naka-neutral na lang po kami. Marami rin ang nagdadalawang isip kung papasada pa. Wala na talaga. Girahin na lang siguro yung jeep. Wala, hindi ka nakikita eh. Mapipilitan naman daw ang ilang taxi driver na mamili ng pasahero kahit bawal. Ginagawa namin, tinatansya-tansya namin yung kung gaano kalayo yung pasaheros namin na wala yung metro lang, wala naman dadagdag. Minsan umaayaw na kami. Ipit pa rin ang supply ng langis dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Kaya para masiguro na may sapat na supply ang bansa, naglabas ng isang circular ang Department of Energy na pansamantala munang pinapayagan ang mga oil company na magbenta ng Euro 2 fuel. Taong 2016 nang tuluyan itong ipagbawal sa bansa dahil mas marami itong ibinubugang toxic chemical sa hangin. Tinangka na ng DOE na muling payagan ng paggamit nito noong 2018 sa gitna rin ng tumataas na presyo ng langis. Pero hinarang niya ng mga kritiko dahil labag sa Clean Air Act. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Ang nakikita ko namin kasi dito, yung the reason kung bakit inalaw ng government yung parang sabihin mo mag-rollback ka from your current spec to the older spec is para magkaroon tayo ng mas malawak-lawak na mga giging source. Ayon sa DOE, pansamantala at limitado lang ang mga papayagang gumamit ng Euro 2. Ang makakagamit lamang nito, mga sasakyan na ginawa bago mag-2015, katulad ng mga jeepney. Para rin lang ito sa mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Hindi naman daw ito magiging madali para sa mga kumpanya ng langis. Kailangan daw kasi nilang gumastos para sa karagdagang tangke para sa Euro 2. Hindi rin sang-ayon ng Automotive Association of the Philippines sa muling pagbebenta ng Euro 2 fuel. Malaking perwisyo sa makina ng sasakyan, lalong-lalo na sa mga bagong modelo kung kakargahan ng ganitong klaseng petrolyo. 10 beses na mas mataas ang sulfur content kumpara sa Euro 4 fuel. Ang kalaban ng injector sulfur, alam mo yung sulfur, nag-iipon yan. Hindi yan ordinaryong libag lang. Okay? It is corrosive. So nasisira, hindi lang nagbabara, nasisira pa yung injector mo. Para sa AAP, dapat hikayatin ng DOE ang mga motorista na magtipid sa langis. Kapag kasi hindi, baka mauwi tayo sa pagrarasyon ng petrolyo.
Tapos sasabihin ni Auntie Claire, wala pang crisis sa langis. Nasa tamang katinuan pa ba talaga ang ating mga leader? Nasa tamang katinuan pa ba si Marcos Jr., mga kababayan? Grabe. Alam nyo, Marcos, kung talagang hindi mo lang, wala lang talaga sa, umpisa pa lang talaga, plinano na talagang tanggalin si BP Inday. Kung matino lang talaga itong taong ito, ano? At mayroon talaga siyang malasakit sa taong bayan. Alam naman niya na time to time, mayroon pong problema tayo sa langis. At alam naman niya na yung China ay madikit dyan sa mga bansa na malalapit sa mga malalaking langis. Gasino ba naman kung hindi natin pinayagan na magkaroon ng base militar dito ang Amerika? Wala naman tayong napapala dyan. Pwede na rin natin kaibigan sila. Alam nga naman, naggirahin tayo ng Amerika kung hindi tayo maglalagay ng ano dyan, ng IDCA sites, di ba? Manapa, kung wala tayong IDCA sites dyan, patuloy tayong kakaibiganin, patuloy tayong bibigyan ng mga magagandang proyekto, project, financial support ng China. Di ba? At yung mga sinasabi naman na sinasakop tayo ng China, mayroon ba kayong probe na ang China naging mananakop? O yung Amerika ang mayroong probe? Noon, di ba, sinakop tayo ng Amerika, Espanya, Hapon. Pero yung China, hindi tayo sinakop Business po, economy. At yun po ang realidad. At sana kung itong si Marcos matino talaga, umpisa-umpisa pa lang, tinuloy lang niya ang mga nasimulan ni PRRD, yung friends to all, enemies to none. Kaibigan ng lahat, walang kaaway. Hindi naman si Tatay Digong ginera ng China. Hindi naman si Tatay Digong ginera ng Ukraine. Hindi naman si Tatay Digong ginera ng Israel. Hindi rin naman tayo ginera ng Amerika. Anong mayroon sa atin? Iba't ibang mga malalaking financial support na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Di ba napakaganda? Diyan po napapatunayan kung nasaan po talaga at gaano kalayo ang pamumuno ng isang Duterte dito sa Marcos Jr. na ito. Kita nyo na mga kababayan? Ang layo ng comparison talaga. Kung sinundan lang niya sana yan, hindi tayo problema ngayon dahil ang China ngayon ang may favorable dyan sa mga pagdaan ng langis Bukod pa sa langis, sila pa ngayon yung may mga high-tech na mga sasakyan na puro mga di-battery. Siguro kung kaibigan pa rin natin ngayon, may tuturing ang China. Kung hindi nagbidabida ito si Ilong Ranger, pati si Tulpo, Bindalo, hindi gustong palayasin, di sana hindi tayo maghihirap ngayon. Mayat maya darating na yung supply ng langis sa ating bansa. Di ba? Tama ba mga kababayan? Tama ba hindi? Ang patunay natin dyan, maraming mga proyekto, yung Bukana Bridge ang pinaka-latest, at yung tulay dyan sa Intramuros, Binondo, proyekto yan ng Philippines-Chinese friendship. Ngayon, anong napala mo sa Amerika? Natutulungan ka ba? Natutulungan ba tayo ng Amerika magbigay ng langis? Mga loyal sa tanga, sagutin nyo kung may tulong bang Amerika. May binigay ba sa ating langis ngayon? O tayo ngayon ang ipinapahamak pa? Yan po mga kababayan ang nagawa nating reaction video dito. Kayo na ang humusga kung ano pang inyong masasabi dyan. Samantala, magbasa muna tayo sa mga gusto magpa-shoutout mga kababayan. Okay? Asa na yun? Ito. God day sir, BMR, stay safe always, God bless. Sabi ni Gaze Hosbak TV. Shoutout sa iyo, sir. Gaze Hosbak. Lovely Shibukawa. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Always watching from Japan. Oy, konnichiwa. Kumbawa ni. Yoshi.
Yushi Yushi! Mushi Mushi! Domo arigatou gozaimasu! Yan. Hike! Neds Labitoria, nakakatawa ka talaga, Sir Bimar. Shoutout from Taft Avenue, Manila. Oy, mayroon tayong taga Taft Avenue, Manila. Speaking of Taft Avenue, Manila, dyan nanirahan ang mga Israelita noong araw. Charilo. Hello, Bimar. Yan, sa ating Charilo, lagi po nandito yan. Tita Lumantas, watching from Panglao, Bohol. Oy, mga Bulanon. Ayan, no? Watching sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. Sabi naman ni Joward Dumungos, Wimar, great nyo naman kami dito sa Saudi Arabia. Joward Umungos, sorry ha. From Safania Project, Saudi Arabia. Uy, Safania. Lagi ko po napapanood mga vlog mo tuwing pag-uwi ko sa camp. Please, batiin nyo naman po kami dito palagi. God bless po, in more blessings to come. Ingat po palagi. Sir Joward Umungos at sa lahat ng inyong mga kasamahan dyan sa Safania Project, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ingat po kayo mga kababayan ha. Dahil hindi pa rin tapos ang gera. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Bagamat ang ating Pangulo, Presidente ay walang pakialam sa inyo, pero patuloy pa rin po kayo nagsasakripisyo, naglilingkod para sa bayan sa pamamagitan po ng pagbubuwis ng inyong mga buhay, pagtitiis ng lungkot, hirap at homesick na makita ninyo ang inyong pamilya. Kapalit nito po ay kakarampot na kita, at sa kakarampot na kita na yan, nakikiamot pa ang ating bansa. Dahil dyan, saludo pa ako sa inyo mga sir, Joward Umungos at inyong mga kasamahan dyan. Ingat kayo lagi, sir. Lichen, shoutout po sa inyo Ma'am Lichen, sa inyong mom and dad, at saka sa inyong husband, at sa inyong mga empleyado, mga Pilipino. At talagang fighter, hindi sa lugar, Auntie Claire, walang watching dito sa bus, London. Uy, nasa bus na si Ma'am Hariraj Jola. Shoutout sa inyo, Ma'am. Sabi naman ni Rindo Nawan, idol kita, idol, katatapos ko lang mapanood sa Birada Aguila. Anha na pud ko sa vlog nimo kay nahuman naman ang live stream ninyo sa programa. Ganihang alas 2 hanggang alas 4. Ito naman tayo vlog mo, always watching. Muhuman ko, nag-like, nag-share, nag-bell button o nag-subscribe. Ibig sabihin regular ko nimo na subscribers. Watching from Auckland, New Zealand. Go Duterte pa rin tayo, mula ni Tatay Digong hanggang sa mga anak for President. Good luck and God bless. Shoutout sa inyo dyan, Ma'am Sir Rendon Juan sa Auckland, New Zealand. Francis Tabuada, shoutout sa iyo, sir. Shoutout watching from NCR. Dilma Ripardas. O yun, Dilma Ripardas. Shoutout sa inyo dyan sa NCR. Hello, Ate Charilo. Yan sa Ate Charilo. Nag-comment ulit. Tama ka dyan. Walang sumasakay baka sa presento. Sabi ni Manuel Guanis. Obstruction of justice and harboring of criminal po. Sabi ni Cristino Alinsub. Cristino ba yun? Alinsub? Mayroon yan, Abresa Mall, Davao City. Alam ko, yan taga roon ako. Uy, Jose Joe Bido. Taga doon daw siya sa Abresa. May proyekto daw doon ng 10 billion. Yung oligarch nga, no? Yung tama nga, no? Hindi po kasalanan, dapat bayaran, sabi ni Mailing Bansel. Uminom ka muna ng tubig para mawala ang ubo, sabi ni Philly Ibiya. Maraming salamat, ma'am, sa pagmamalasakit. May isa pang kaso, 8 million, sabi ni Bienvenido. Ayan. May lawyer para mag-present, magsalita, sabi ni Alexander Salandanan. Ayan. Kayo ang dapat gagalang sa BP, ibinuto ng 32 million, sabi dito niya. Bahian.
Idol, go Duterte pa rin, watching from Auckland, New Zealand. Ayan, si Rindo naman ulit. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. As always, Pilipinas. Bye-bye!